I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Guys, mayroon akong isi-share sa inyo para alam nyo. Ito si Senator Bato, mga kababayan. Binuking si Senator Alan Cayetano. Oh, you see? Sino ba talaga ang Judas? Wala namang iba eh. Para sa akin lang guys sa nakikita ko at sa base sa observation ko, kahit kayo siguro alam nyo kung sino ang Judas. So, dahil dyan, nung naglagi si Senator Bato ng 3 days dyan sa Senado, dahil under protection siya ng Senado, di ba? In-interview po siya ni Jessica Soho. So, may binunyag po siya na talaga naman yung pagsulpot niya is planado po talaga nila. Di ba tama guys yung hinala natin? Ginawa lang nila po yun. Planado nila po yun kasi para lang sa kapakanan nila at to protect yung babaeng Ursula. Kasi nung time na yon, yung House Committee of Justice, hinatid po nila ang Article of Impeachment trial laban kay Sara Duterte dyan sa Senado. So yung plano yan, no, na nabigla din talaga yung ibang dating majority na kung saan sila po ni Senator Soto na hindi nila alam na ganun kaagad ang nangyari. So ito si Senator Bato talaga sumipot para lang to save Senator Cayetano dahil utos ni Cayetano. Tingnan nyo kung gaano kasalot ito si Cayetano. Bakit? Tingnan nyo to guys bahagya ko basahin at pakinggan nyo si Bato and before you watching sa kanyang interview kay Jessica So, tingnan nyo to. Galing mismo sa bibig niya at sinabi din ng mga netizen. Ayan ang sabi niya, kailangan pumunta kayo rito para maagaw natin ang majority. You see, kung gaano katuso, kahalimaw ito talaga si Cayetano. 'Di ba? Traidor talaga eh. Normal naman yan sa Senado, walang minority na gustong mananatiling minority forever. Ayan sabi ni Senator De La Rosa. Ang tanong ko kasi guys bakit naman kasi kailangan mo agawin ang majority or yung pwesto ng Senate President na wala naman talaga grounds na kasalanan na nagawa ni Senator Soto? Maganda naman po ang kanyang leadership Yung flood control nga maganda yung daloy So bakit ginawa ni Cayetano? Well, sa aking pananaw, isa lang naman ibig sabihin nun po yan kundi ito, laban ito sa impeachment trial kay Sara Duterte. Sabi nga ng iba, yan ang dahilan, plano nila yan para harangan daw yung impeachment trial. So, titingnan na lang natin kung totoo talaga yon. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinabi ni Bato dito guys. Mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado. Walang minority na gustong manatiling minority forever. Ang sabi niya, kailangan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado. Walang minority na gustong manatiling minority forever. Ang sabi niya, kailangan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. You see, malinaw na malinaw. Inagaw nila yung pwesto ni Senator Soto. Sabi po ng mga netizen. Tignan nyo yung kanilang comment guys. Yan ipinagkanulo ng Judas ang puon nilang si Judas. Ay 10K. Ang linaw ng script, binuking si Running Stone. Binuking ni Running Stone. Hehehe. Sa bibig niya na mismo nang galing. Pinahamak si Cayetano. Dapat lang. 'Di ba? Walang usok naman hindi sumisingaw. Cayetano, pakinggan mo, sinasabi ni Bato, binuking na drama ni binibining Cayetano, kaya nga daming galit dyan talaga kay Cayetano. Nako guys, wag natin ibuto yan sa darating na eleksyon. Masyadong ipal. OMG, para maagaw ang majority, ano ba yan? Kaya nga kung sa bibig niya talaga nahuhuli ang isda. Ayan, ang linaw baka naman ibahin na naman ang script. Hindi na pwedeng ibahin kasi malinaw na malinaw. Si Bato ang nagsabi, booking na, salamat sa katapan mo sir, bigyan ng script yan. You see, uto-uto din to si Bato at sinungaling din, no? Sabi niya, pag hindi ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Pag nandito ako, may nasasabi kayo. Di ba? Actually, nandoon siya because yun ang order ni Cayetano. Para patalsikin si Soto.
Kaya pala pumasok pero hindi pumasok noon at sumasahod ka pa rin. No? Kaya nga, yun ang malungkot. Sinasahura natin yan. Huli sa bibig ni Bato. Mga galawan talaga eh. So alam ka na kung bakit magulo sa Senado. Sila mismo ang nagpagulo. Sino pa nga ba? Diba? Yung mga style na yan eh. Naririnig ko na kay Digong eh. Mahilig sila na mambaliktad. Sabi ni Cayetano, under attack kami, ginugulo kami. Sino ba talaga ang nanggugulo? Diba sila rin naman sa sarili nila ang nanggugulo? Kaya yun, ang laking kahihiyan kaya yung ginawa nila. So I hope mapatalsik uli yan si Cayetano palitan ng iba. So yun guys, para kumpleto detalyado, panoorin nyo yung interview niya kay Jessica Soho. Eto na. Ang pakikwento nyo sa amin mula umpisa nung kayo po'y sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months daw ho na absent kayo. Tinawagan ako na aking mga kasamahan na kailangan nandito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan eh. Tapos pangatlo, yung nahihiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman tayo, yung opisina natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all this, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may butuhan. Yeah, tama ho? may butuhan. At tungkol saan daw ho yung butuhan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang 13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam nyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung nga alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, may sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Kala ko mga staff lang yun ng senador o kaya mga driver ng senador. No? Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo nakipag-wrestling kayo. Yung... Kasi nagpumiglas kayo. Ako. Kasi ang sabi ho yata ng NBI ni Director Matibag, kaya kayo nasugatan, nadapa kayo. Nadapa ako. Hindi dahil dun sa pagkaka-wrestle ho sa inyo. Hindi. Pagkadapa ko. Sa pagtakbo ko. Bakit ho kayo nadapa? Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Takbo. Pinakamabilis na takbo. Gawin mo para makarating ka sa session hall. Kaso, ang dami ho ngayon natatawa. Kinukutsa kayo dahil dun po sa pagkakadapa ninyo. Sige lang. Kung kaligayahan nila yan, ibigay natin sa kanila yung kaligayahan nila. Ano po nangyari sa kamay nyo? Pwede po makita? Ito yung mga sugat yan. Hindi Minor lang naman, minor na. Hindi fracture. Hindi naman. Gas-gas lang kunti. Tapos pagdating nyo sa session hall, ano na ho nangyari? Yun, sinabi ko sa mga kasamahan ko na hinarang ako doon sa baba. Kamusta na po kayo ni former Senate President Soto? Okay naman. Okay naman. Mataas naman respeto ko sa kanya. An NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate with OSA. I didn't realize that he was coming. Connected ho ito sa impeachment ba ni Vice President Sara Duterte? Hindi natin masabing connected, no? Hindi namin napag-usapan ni Alan na bumuto ka para sa impeachment ni BP Sara, no? Ang sabi niya, kailang punta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado. Walang minority na gustong manatiling minority forever. Pero hindi ho maiwasan din ngayon yung mga speculation na kaya siya nandyan para hanggang botohan kay Sara Duterte sa impeachment niya, makakaboto rin siya. Ano masasagot niyo ho doon? That's my duty to vote. So they cannot question me for being here and to sit as a senator judge because it is my duty as a senator. Yung 6 months po na absent kayo, pwede ho malaman kung nasaan kayo nagpunta? I was with the fowls of the air and the beasts of the field. Nasa Davao daw ho kayo? I was all over the Philippines, but I never went out from the Philippine jurisdiction because I am a Filipino. Our last stops is let generation see our country free.
Ang state of mind niyo po ngayon, kanina napanood ko yung mga interviews niyo eh. Minsan umiiyak kayo, napapakanta na kayo. How would you consider this tung yugto po na ito ng inyong buhay? Very abnormal. Very abnormal. Ano hong nasa isip nyo ngayon na you are in this position na dito na kayo halos nakatira, hindi kayo pwedeng lumabas kasi dadamputin kayo, baka dalhin daw ho kayo sa Hague, sasamahan nyo dun si former President Duterte. I leave it up to God. Whatever God desires, I will follow. God's plan is perfect. Susundin ko kung anong kahinatnan ko according to the wisdom of the Lord. Hindi ako ihatag kung kuberigon sa nila para magbanal na kung Sabi ngayon ng iba, dati di ba sabi niya gusto niyang samahan, bakit hindi pa siya pumunta ngayon na hinuhuli siya para dalhin doon? Nagbago ang aking posisyon dahil nung nandun na si President Digong at binibisita ng mga taga Davao, ay hindi pala pwedeng makabisita basta-basta doon, kundi yung immediate family lang pwede makakita sa kanya. At kung halimbawa ako yung plong doon, hindi naman garanti na isang silta lang kami at pwede akong bumisita sa kanya. There's no guarantee. So it defeats my purpose of going there. Kung ganun lang rin pala mangyari, hindi kami magkasama. Pero kung makukulong din ho kayo dun sa The Hague, dun sa ICC facilities, di at least magkasama ho kayo. Di ho ba yun ang gusto nyo? Sabi nyo dati. Depende. Kung magkasama kami sa silda, magkasama kami. Pero kung hindi, malayo, kahit nihaw-nihaw, wala magiging communication between us, it defeats the purpose nga. Qualify ko lang po. So willing kayo na magpakulong basta malapit yung selda ninyo kay Digong. Kung sigurado. Iyon naman po pala, willing naman po pala kayong magpakulong. Bakit ayaw nyo pa hong sumama? From the very beginning, my stand is that I do not recognize the jurisdiction of ICC sa ating bansa because we are no longer a member. Our government is in no obligation to effect the warrant of arrest issued by ICC dahil hindi na tayo membro eh. So ako, kung gusto mo, bitayin mo ako, ipako mo ako sa krus dito sa ating bansa. Huwag doon sa bansa ng mga banyaga. So okay lang po sa inyong makulong basta dito Basta sa Pilipinas? dito sa Pilipinas. Ayaw nyo dun sa The Hague? Ayaw ko. Kung masasabi nyo dun sa mga nagsasabi na kami nga, mga nawalan kami ng anak, ama, eto kami tumitindig, lumalaban. Eto si Bato, tumatakbo. Sabi naman, palit kami ng posisyon. That's a basic human instinct if your life and liberty is at stake. Ano pong masasagot nyo dun sa mga namatay? Ako'y nakikiramay sa lahat ng namatayan nung war on drugs. Based on records, tingnan ninyo kung ilan yung mga pulis na inibisigahan, kinasuhan at mayroon pa nga na-convict dahil nga yung Kian de los Santos na kaso, konbiktado ang pulis. Tayo ang nagpapalo up noon ng kaso na yun. Kaya may order sa niya, shoot to kill kayo. Si President Duterte po naringgan ng ilang beses ng ganun na uutusan niya raw lahat ng law enforcement agencies para patayin yung mga nagda-drugs. Hyperbole lang yan eh. Dahil kayo po ang Chief PNP noon, di ho ba dapat kayo yung accountable? Give me any evidence na sabi ni President Duterte, patayin natin lahat yan. Wala. Because I'm a policeman. I know how to do my job properly. Sa daming target, yung iba ng laban, exceed talaga natin na may mamatay. Yung sinasabi niyo ho ngayon, there are actual dead bodies and hindi lang daw po 6,000, kundi pwedeng umabot ng 30,000. Yung nagpapabloat ng numbers, iyan yung mga tao na kalaban ni Duterte. Ilang cases na present nila sa ICC? Sabi nila 12,000. Ilang na-present nila doon? Meron ba doon 36 ba yun? O 40 plus? Kahit dead bodies as Dead evidence. bodies. Pero huwag ninyong sabihin na isahin nyo, buuhin ninyo yan. Na lahat yan extrajudicial killing. Isa-isahin nyo, imbestigahan bawat kaso, kung ano nangyari dyan, malaman mong katotohanan.